Tahimik. Para bang lahat ng tanong ko tumama sa pader na hindi nagbalik ng echo. At doon ko unang naramdaman ang pag-alis mo na wala man lang yapak, walang tunog, walang paalam. Parang multo, parang ginabi ka sa mundo ko. Pero hindi ka nagtagal, nagpakita ka sa sandaling sakto sa init ng dibdib ko. Pagkatapos ay unti-unti kang naglaho, gaya ng usok, sa kandilang matagal lang napagod. At ako ang naiwan, nakaupo sa gitna ng kwarto, hinihintay ang tunog ng mensahe, hinihintay ang paliwanag, hinihintay ang sagot sa mga tanong na ako rin ang pilit gumagawa ng sagot. Bakit ka umalis? May mali ba sa akin? O sobra lang ang tama ko, kaya natakot kang maging totoo? Sinasabi ng multo, nagpapakita dahil may hindi matapos, may hindi mailabas, may hindi masabing salita. Ikaw, nagpakita ka lang para maramdaman ko kung gaano kasakit ang mawala ang isang bagay na hindi pa nga nagsisimulang maging akin. Pero ngayon natutuhan kong tanggapin. Hindi lahat ng pag-alis ay dapat kong habulin. Hindi lahat ng katahimikan ay kailangan kong lagyan ng boses. May mga taong dadaan para turuan kang mas mahalin ang sarili mo, kahit sa paraang masakit, malamig, at walang paliwanag. Kaya salamat. Salamat sa pagkawala mo. Salamat sa pagputol mo sa tali na hindi ko namalayang ako pala ang kumakapit. Hindi mo man ako pinili, pero pinili ko ang kapayapaan at kung sakasakaling bumalik ka, huwag ka nang magpakita bilang multo. Dahil ngayon, handa na akong mahalin ang mundong hindi mo kayang tirhan. At sa wakas, ako nang lumalabas sa kwarto, ako nang nagbubukas ng ilaw. At ikaw na lang ang anino na hindi ko na kailangang takbuhan.